Mula dati sa pagiging Splash Brother ni Steph at ni Klay Thompson, ngayon naman Batman and Robin yung nickname ni Steph kasama si Jimmy Butler. Sakto pa yung nickname na yon kung nagets nyo lang. Kasi nga, Batman. Wala si Jimmy Butler sa Game 3 dahil hindi pinalaro ng Golden State. Nakikita pa kasi ng Warriors na mayroong discomfort si Butler. Pero kung si Jimmy Butler ang nagdesisyon, malamang maglaro siya. Sa ngayon, pinahinga muna siya at may ilang araw pa na posible siyang makalaro sa Game 4. Si Jalen Green, after ng stellar performance nung Game 2, naka 9.6 rebounds at 5 assists lang sa Game 3. Halos same numbers nung Game 1 nung natalo din ng Rockets. Nagkaroon din ng sagutan si Draymond at si Jalen Green. Sinabihan ba naman ni Draymond na kulayan na lang yung kuko? Si Jalen Green din yung malamang na sumunod sa yapak ni Anthony Edwards. Hindi sa pagiging superstar kundi sa pagkakaroon ng maraming panganay. Panggilas din yan. Base din kay Jalen Green, wala namang masyadong ginawa si Draymond kundi magsalita. Pero ang dating nun, mukhang tinamaan din si Jalen Green sa mga trash talk ni Draymond. Mahirap makipag-asaran din kay Draymond, ngitian ka lang, talagang talo ka na. Hindi rin pinansin ni Draymond nung post-game interview itong si Jalen Green. Si Steph naman naka 36.7 rebounds at 9 assists. 2-1 na ngayon ang Golden State. Pero hindi naman kasi yan ang main content para sa episode na to kasi baka sabihin porket panalo yung Golden State hindi ginawan. Dahil sa kabilang side yung Minnesota 2-1 din kontra LA. Sa ngayon pa lang marami ng storyline ang ginagawa dito kay Anthony Edwards at possible siya yung next star talaga ng NBA. Sa dami ng panganay na ginawa niya hindi pa rin inaalis yun ng liga. Sa bracket kasi ng West maraming storyline na pwede mangyari dun. Pasok na ang Thunder sa next round. Ang iintayin na lang kung sino mananalo sa pagitan ng Clippers at Nuggets. Kapag Denver yung pumasok, MVP versus MVP yung labanan sa pagitan ng SGA at Nikola Jokic. Kasi sila din ang naglalaban ngayon kung sino ang mananalo sa MVP award. Isa pa galing Clippers itong si SGA na pinagpalit siya para kay Paul George na ngayon wala na din sa Clippers. Sa kabilang bracket naman Lakers, Minnesota, Rockets at Golden State. Kapag Lakers ang pumasok at sa kabila naman ay Rockets, battle of new era. Makukonsider kasi mga batang player pa rin yung Houston. At dito naman sa Lakers may bago silang batang star player si Luka. Pero kung Minnesota naman ang papasok at talunin nila ang Lakers tapos sa kabilang bracket naman ay Golden State, mas mabebenta nila bilang bagong ambassador or new face ng NBA si Edwards. May bagong nickname kasi si Anthony Edwards, Legend Killer, kasi tinalo niya si Nikola Jokic at si Kevin Durant mula pa nung last playoffs. Nilaglag niya yung dalawa. 6 straight na panalo si Edwards kontra kay Jokic since last playoffs. Na 0-4 niya pa ngayong season si Nikola. 7 straight na panalo naman si Anthony Edwards kontra kay Kevin Durant. Parehas MVP, parehas champion, parehas din na Hall of Famer si KD at si Jokic na tinalo ni Edwards. Si Kevin Durant at si Anthony Edwards may common na pwedeng mangyari. Noong 2012 playoffs, ang unang taon na pumasok ni KD sa finals, tinalo niya yung 3 MVP at 3 former NBA champion. Sa first round, Dallas at si Dirk. Second round, Lakers at Kobe. Sa West Finals naman, Team Duncan at San Antonio. Si Kevin Durant ang dating legend killer dahil after talunin ni KD ang Dallas at Lakers, hindi na sila naging katulad ng dati. Pumasok na sila sa rebuild. Nung panahon na yon, si Kevin Durant ay 23 years old pa lang. Papaangat pa lang siya bilang superstar. Katulad lang din ni Anthony Edwards ngayon na 23 years old. Si Anthony Edwards naman nasa traction ng ganong sitwasyon since last year pa. Sa ngayon taon naman, first round LeBron at Lakers, second round pwede doon ang Golden State at si Steph. Sa West Finals naman, either Jokic, Kawhi or SGA na frontrunner ngayon sa MVP. Ito ay kung mananalo si Anthony Edwards sa first round kontra sa Lakers. Dahil sa record, malaki rin ang chance ng naka 2-1 na merong 79% na pumasok ng next round. Pero malaki din yung 31% na merong 1-2 deficit na makapasok pa sa susunod or makahabol. Ito yung mga team na hindi na 0-2.
Kapag kasi nanalo ang Minnesota at si Edwards sa first round, andun yung storyline na pwede mag-invest ang NBA ng pangmatagalan. Kasi si LeBron malapit na rin naman kasi mag-retire. Kailangan nila ng pamalit. Kung sa accolades, talo talaga ni Jason Tatum si Edwards. Pero kung sa mga legends na tinalo, mas matibay yung kay Edwards dun. Ang notable name na tinalo ni Tatum, si Giannis. Kaya din naging isa sa future star itong si Tatum agad kahit rookie pa lang nung makipagsabayan kay LeBron. Tinalo din naman ni Jason Tatum si Kevin Durant dati habang nasa Brooklyn Nets. Na-sweep pa nila nun ang Brooklyn. Tapos lumipat din si KD. Si Edwards naman, bukod sa may dating, mga legends din na nakakatapat niya na mostly naglalaro sa West. Parang naiwan sa East na future legend si Giannis. So ano naman kung maging next phase ng NBA ay mas importante ang championship? Noon yun, hindi na ngayon. Mas importante na sa mga player or batang player yung contract. Dahil kapag si Edwards ang naging next phase ng NBA, mas malaking pera ang papasok sa kanya dahil sa mga sponsorship.